Puntahan natin yung susunod na balita. Asan na yung susunod na balita? Ano bang pagkakasabi rito? Ito kasi, asan na ano natin? Puntahan lang natin yung title na itong balita na to. Sabi rito kasi, sa isang balita, no? Sabi ni Senator, now Congressman Leila de Lima, panoorin na lang natin. I-add to stage ko nga. DOJ Secretary. Wait lang, asan na yan? Eto rito. No? Pakinggan natin ha. Yung kagaya po ninyo. Well, mahirap. Ulit. Ano po sa tingin ninyo ang nababagay na magiging susunod na DOJ Secretary? Yung kagaya po ninyo. Well, mahirap pong sabihin kasi nakita ko naman sa listahan, medyo karamihan naman sa kanila deserving. I mean, may nakita na kayo listahan, ma'am? Hindi naman po official list. May nakita. Hindi kaya yung nakita kong listahan yun din yung nakita ni Congresswoman ni Kong Leila de Lima? Hindi kaya? Ayun, yung mga pangalan lang. Tatanungin sana namin kung naalala niyo yung mga pangalan. Ma'am, may nakita kayo sa mga pangalan, sino po ang nakita ninyong ano? Kasi yung may ilan-ilan na mga gaya ni mga current USEC. No, current USEC. Ay! Grabe, may himatay na naman dito. Ha? Nako! Mahihimatay na naman. Ano, congresswoman? Yes, si Jinky. Yes, okay. Kasama sa listahan, nakita nyo. Kasama yung Jinky. Si Congressman Luistro. Pwede. Kasama sa listahan, I think she's very qualified. And then, naririnig ko rin si Claire Castro, attorney. Patay! Kasi may pampalakpakan ba tayo rito? Ayaw Hindi ko marinig pero yan yung applause di ba? O yan, palakpakan. Nako, marami na naman maiinggit na ito. Itutuloy ko pa ba to? Baka himatayin na yun. Ano, tutuloy ko pa ba? Claire Castro. Pwede rin siya. Matapang din yun. Diba? And several others. Pero hindi pa naman ata yan yung official list. Mga pinag-uusapan pa lang sila. Nako po! Mukhang nakita rin ni Sen de Lima. Yung nakita ko, mukhang nasilip mo rin Secretary Leila de Lima. Secretary. Lahat na sinabi. Lahat ng mga naging posisyon Hindi, pinakamaganda rin kasing tanungin to. Si dating secretary. Di ba? So, kung kay Congressman Luistro tayo, panalo din tayo dyan. No? Pero kung kay Attorney Claire Castro, mas panalo dahil yan, napredict ko na yan. Sino kaya naglagay dun sa listahan? Paminsan-minsan, paminsan-minsan, may power din naman. Anyways, for you to find out, or for you to, magkaroon kayo ng basis, kung sakasakaling si Yusek Claire. Ako kasi mas kilala ko si Yusek Claire. No, naman kay magaling din naman si Congressman Luistro dahil napakahusay ng kanyang ipinakita noong 2019 Congress. 2019
19th Congress, 2019 Congress. So ito, para meron kayong basic background and career of Attorney Claire Castro. Kung gusto nyo, interview ko si Attorney Claire. No, yung kala nyo girly, di ba? Pero pag usapan sa sports, biro mo champion pala si Attorney Claire. Yan baka hindi nyo alam ha. Si Attorney Claire nag-champion sa sa badminton. Oh. Doon sa interview, nung in-interview ko siya sabi niya hindi ko maalala kung tennis din I think din sa tennis and din sa badminton. Oh. Napakagaling. Galing pa kumanta, di ba? Eto iiyak lalo si Kabayo. Sinong Kabayo yan? Sino ba nagpasikat ng kabayong yan? Kaya no comment. Eto, background and career of Claire Castro. Clarissa Castro is a political science graduate from the University of Santo Tomas, where she also earned her law degree graduating cum laude. She also holds a master's degree in law. She was an active member of the UST Free Legal Clinic during her law school days. Then, served as the president of the Integrated Bar of the Philippines, Caloocan, Malabon, and Navotas chapter. Kulang tong binabasa ko. Ang alam ko, pati yung international na chapter siya rin. Naging presidente din siya And according to her, sabi niya, siya pinakamaganda na naging presidente. Sabi niya Sabi ni Attorney Claire. Siya ang naging pinakamagandang presidente. I think pinakabata rin. Tama ba? Serve as the president. Hindi nabanggit dito. I think she was the youngest. Castro, a trial lawyer, real estate broker, and a real estate appraiser, runs her own legal service in Quezon City. Early in her career, she served as a radio commentator on DCMM's Relos Reports with Attorney Kiko Pangilinan from 2000 to 2001. Patay. Biruin mo ang ka-partner niya pala dati is the likes of now Senator Kiko Pangilinan. 'Di ba? Then ABS-CBN DCMM radio announcer. Kita mo? Radio Patrol 6 usapang de Campanilla from 2000 to 2020. Usapang de Campanilla. Ganda nun. Grabe. Tapos sasabihin nyo, pinasikat nyo lang. Kabayo. Walang yaw. Pinasikat nyo. Usapang de Campanilla from 2007 to 2020. A live talk show titled 3 in alongside Karen Davila and Kay Brosas in 2015. And most recently, a legal advice radio segment titled Usapang Batas on DCXL News. Grabe. Tapos makikita namin sa biodata nyo, kabayo lang. She now runs the YouTube channel Batas with Attorney Claire Castro, which has more than 1,000 videos since it started in 2020, including mga ebidensya na kandidato ng China, si VP Sara noong February 2025. Nako. Patok. VP Duterte, lusot kahit maraming inamin. Mga title talaga ni attorney, panalo sinong pwedeng mga utak ng deepfake video ni PBBM?
Oh, may mga paganon, di ba? May 2024 yon. Harry Roque, walang pera pero saan mo kinuha ang 36 million para sa campaign ni Sara Duterte? Aba, may tanong. Patanong yan ha. Her YouTube's about page reads, ang abogada ng bayan. Ay, oo nga no. Ang abogada ng bayan, palakpakan. Wala tayo, hindi naririnig yung palakpak dyan eh. Hindi, ang ganda nun, no? Ang abogada ng bayan. Winner. Walang pero. Asa na? Nakikinig, nagpapaliwanag, nagtatanggol. Lumalaban sa usapang batas. Walang pinapalampas. Napakaganda. No? Kaya, para sa akin, ano rin eh. Tapos ngayon, USEC pa siya. And one of the assets ng na-USEC ng administrasyon ni PBBM, kilalang nagtatanggol, no? Sa mga, or hindi lang of course, sinasabi niya kung ano yung mga gustong iparating ni PBBM, bagamat hindi siya spokesperson ni PBBM, dahil nakikita naman natin si PBBM mismo, nagkakaroon siya ng mga podcast na kung saan sinasabi niya. Siyempre, yung mga lahat ng sinasabi niya during press conference, kanya yun. And yun nga, pagdating lang din sa paglalahad ng usapang balita, pagbibigay ng opinion, we all know for a fact na Yusek Claire is really, really good. And, nga pala, yung ginagamit ng mga kalaban, no? Na ni Yusek Claire pagdating sa dyan sa pagiging PCO, Yusek undersecretary niya, no, yung di ba yung nakulong siya sa pagiging dahil pinagtatanggol niya yung kliyente niya. Yan, kita nyo, bibihira yung yan ba ipinapamali pa ng mga kalaban? Napakaganda nun, di ba? Kung si Attorney Claire Castro nakulong dahil ipinagtatanggol niya yung karapatan ng kanyang kliyente. Si Magalong nakulong dahil kinakalaban yung presidente. Napasok si Magalong. Hindi yun nga. So, yung pagkakakulong ni Yusek Claire, yun, isa sa ibig sabihin, very passionate siya ipaglaban yung karapatan mo. Talagang hindi niya tutulugan ang inyong karapatan. Lagi din ako nanonood. Talaga maganda kasi maganda panoorin, no? Lalo na ngayon, lagi tayo nababanggit ni Yusek Claire. Ang ganda panoorin. Tuwan-tuwa ako pag sinasabi ni Yusek Claire, si Banat Boy, pampatulog natin yan eh. Kaya lang si Mayor Bico ko eh. Anyways, abangan natin ha. Mag-guess sa atin yan ngayong maybe in the next few days, babalitaan namin kayo kung ano magiging schedule ni Attorney Claire. Ayan. No? So, sana i-set na natin. Pag kumakanta pa, di ba? Boss Pepe? Si Banat Boy. Anyways, meron pa pala. Claire Castro and the Manila Police District in 2015. On September 2022, 2015, Castro was involved in a clash against a member of the Manila Police. Ito yung sinasabi. Walang warrant, sir. Diba nito? Very strong tong niya. Ang ganda nga nito, pero ginagamit yung dahil nakulong. Dahil nakulong si Attorney Claire. Pero after that, naipatanggal niya sa trabaho yung mga mali yung Ang ganda nun. On September 15, at entrapment operation and arrest of her client, a Chinese millionaire named Jackson Chua. Chua allegedly kidnapped his 6-year-old son from flight attendant Erika Marie Taylor, who filed a complaint and sought the assistance of MPD Women's Desk.
Walang warrant, sir. Kinakalagkad sa SM Mall, San Lazaro. Walang complaint, walang ginagawa sa SM para arestuhin. Castro was heard saying in a recorded video. The clip also showed the lawyers shouting and pushing the police officer, for which she was detained with charges of slander by deed, direct assault, and obstruction of justice. She was released the next day. In the December 2017 decision implemented in January 2018, 9 MPD police officers were dismissed by the Office of the Ombudsman over the illegal arrest of Chua. Patay kayo, di ba? Ganyan na maging passionate yung isang Yusek Claire, hindi para gawing katuwaan or pamaliin yung eksenang yun. Kasi yun ay isang eksena na kung saan pagpapakita ng pagmamahal sa karapatan, no, ng kapwa-tao mo. Kung wag niyong tulugan ng inyong karapatan. Yan sabi ni Yusek, di ba? Oh,